Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for December 1 to 15, 2025. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, sa maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko, at Mystic Queen PH. I-check nyo yung username kasi merong mga nagnanakaw ng videos ko, nagpapanggap na ako, hindi po ako yun. So, ito lang yung original na Mystic Queen PH. Okay? So, let's begin. Kasi baka ma-scam kayo nun, no? Oo. Basta sa mga ano lang, legit channels ko. Sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, even sa Instagram. Kaso hindi ako active doon. Okay. Let's see what's coming. Ano yung update? Ano yung update sa mga Gemini ngayong December 1 to 15? December 1 to 15 for Gemini. Meron tayong full moon. December 5, full moon in Gemini. Okay. Overall energy. The Emperor. Wow. Leadership. Challenge. The 5 of Swords. Opportunity. The 6 of Swords. And the blessing is 6 of Cups. Okay. Bottom of the deck is the 3 of Wands. Wow. So Gemini, meron ditong growth, pag-unlad, pagpapalawak, expansion. So pwedeng kayo mag-expand ng inyong business, pwedeng kayo ipapadala sa ibang bansa sa trabaho ninyo, pwedeng kayo ay mag-aaral. Ang dami kasi pwedeng i-expand, 'di ba? So, tignan natin ano yung specific area of life na may expansion. Uy, which is about yourself. Yes, ang iyong sarili. First house is about yourself. So, i-expand mo yung knowledge mo, skills mo. Maaring ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa or madidestino sa ibang lugar. Ayan. Let's see what else. Hermit. This is about retreat. So, iba sa inyo, pwede itong pagbabakasyon. Oo. Hermit is also about isolation. So, maaring ikaw ay nagre-reassess ng situation mo ngayon. Tinitingnan mo kung ano yung mga nakakabuti at hindi nakakabuti sa buhay mo. Whether this is relationships, connection, situation mo, environment mo. With the Queen of Swords, you are more, nagiging mas maingat ka sa mga decision making mo, sa mga pipiliin mong landas. You have the Ace of Wands, merong bagong exciting new beginnings for you. Some of you merong travel, no? Travel opportunities or movement. Pwedeng paglipat ng trabaho, paglipat ng bahay, or pag-abroad. Yes, this is something that you've been waiting for. Ito yung dine-deserve mo. So, your overall energy is the Emperor. Kumbaga, ikaw na ang may hawak sa iyong mga pangarap. Hindi ka na kontrolado ng iba. Ikaw na yung may control sa iyong buhay. Ayan. Some of you naman, maaring meron kayong i-assume na leadership role. Na tipong may pagtaas ng posisyon, may promotion sa trabaho. This can be having a business, no? Pagkakaroon ng sarili mong pagkakakitaan na hindi mo kailangang maging empleyado, no? You are becoming your own boss, pagiging self-employed. And I also see you planning, no? Pinaplano mo yung mga gagawin mo sa mga susunod pang buwan. Your challenge is the 5 of Swords conflict. This can also mean na merong competition sa paligid mo, no? Maari kasing merong ibang tao na hindi nakikita yung value mo, na parang i-question nila yung galing mo, yung talento mo, na dinideserve mo ba yan, no? So, wag mo silang pansinin kung alam mo yung kakayanan mo, and then, be proud of your achievements. Meron kasing mga ganyan maiinggit sa mga, achievements ng ibang tao. So, your opportunity is to move, to have this new direction, no? May pag-travel talaga rito. So, yung iba, yun nga, lipat ng trabaho, madidestino sa ibang lugar, or kung plano nyo mag-abroad, finally, makakapag-abroad na kayo. Or this can be a redirection. May bago kang direksyon na tatahakin, umaalis ka na sa conflicts,
toxic energy, toxic situation. Now, your blessing is reunion. Pagbabalikan, pwedeng magkakabalikan kayo ng person mo kung ito yung gusto mo, no? Kasi syempre, hindi ito magiging blessing kung ayaw mo naman makipagbalikan tapos magbabalikan kayo, di ba? This can also mean na masayang pagsasama, no, sa mga kapamilya mo. Pwedeng ngayong first half ng December, may reunion sa family. Makikita mo yung mga matatagal mo ng kamag-anak na hindi mo nakikita, matatagal mo na hindi nakikita. Ayan. Some of you naman, maaring meron ka finally babalikan na interest mo sa buhay, mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo na nagawa dahil naging busy ka. So may time ka na for leisure, for happiness, ganyan. Okay. Now, let's see the energy of your kaperahan. Money, career, finances. Money, career, finances. For Gemini. The Two of Pentacles. So, ayan, busy ka nga. Meron ka ring decision making na gagawin kasi pwedeng maraming na ipipresenta sa'yo na oportunidad at hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo doon, no? So, ngayon, may possibility na kaya mo pareho pagsabayin. Oo. Yung kaya mo lang ba? Kasi, kumbaga ngayon nagpo-focus ka rin sa stability ng kaperahan mo, finances mo, kaya the more na meron kang pagkakakitaan, igagrab mo talaga yan. Yun nga lang, no, maging maingat sa mga iti-take mo na responsibilities kasi baka dumating yung time na parang ma-stress ka, ma-burned out ka. So, kung ano lang yung kaya mo. Oo. Kasi syempre, protect your mental health, protect your energy rin. Hindi porket andun yung pagkakapirahan kukunin na natin lahat. Kasi sabi nga naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. So, minsan, gusto natin na, yung intention natin is to gain more. Pero ang nangyari, tayo yung nagsasuffer, so may mas nawawala sa atin. So, just make sure na kaya nyo. Sa love life naman, you have the Wheel of Fortune. Okay. The High Priestess, Intuition. So, if you're single, I feel like merong darating sa buhay mo. This can be someone na matagal mo nang kilala. Oo, kilala mo siya, pero for some reasons, nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay. Pwedeng ito ay babalik sa buhay mo. At maaring matrigger ang romantic connection sa inyo or not actually trigger. Tama ba yung trigger? Yung parang basta, yung parang kumbaga sa ilaw magkaka-spark magkaka-spark kayo ng person na to. Oo. Yun nga lang, medyo mag-ingat sa mga relationship na alam mo na, patago. Kapag ikaw ay itinatago, so mag-isip ka na kung bakit tinatago ka niya. 'Di ba? If you are already in a relationship naman, I feel like mas magiging malalim yung relationship, yung connection mo with your person. Maaring mas magiging religious kayo or yung tipong malalim yung spiritual connection mo with this person. Balance. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na balansehin ang inyong energy, time, yung mga pinagkakaabalahan nyo, and also protection. Ayan. So, you have to protect your energies. Like what I mentioned kanina, may mga taong naiinggit sa success mo. Oo. So, make sure na papaligiran mo lang yung sarili mo ng mga taong talagang genuine na sumusuporta sa'yo at naniniwala sa kakayanan mo. Ito yung sinasabi ko, magbabago ka ng direksyon. Oo, may opportunity na pwedeng may iba kang plano tapos biglang, oops, nagbago ka ng direksyon. Kasi nakita mo na mas maganda yung oportunidad doon. Ayan, so nurturing, prosperous energy rin for you. This is earth energy. So career energy yan, material things, possession. Maaring meron ka ma-acquire na possession or you will be dealing with an earth sign. Synchronized partnership. Maaring iba sa inyo may kipag-partner talaga sa romantic connection or this can be business opportunity, business partnership. Oo. Meron kang supporter. Red and yellow Barbie. Harmony returns even after wrenching loss. Okay. So yung harmony, pagbabalik ng balanse sa buhay mo. Kahit may mga bagay na miss out mo or nawala sa'yo dahil masyadong naging busy ka, maayos mo rin naman yung flow.
no? Flow ng energy sa finances mo, sa career mo. Kumbaga, ito yung time na makakabawi ka na. Oo, kung dati parang di mo alam ano yung unahin mo dahil ang gulo ng sitwasyon, ngayon, eto na, mababalanse mo na yung energy mo, makakabawi ka na. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.